Naniniwala ka bang 10% lang ng utak mo ang ginagamit mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pahayag na yan ay isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa katawan ng tao? At hindi lang yan ang nag-iisa. Mula pagkabata, tinuruan na tayo ng iba't ibang katotohanan tungkol sa ating katawan. Pero ang totoo, katang-isip lang pala ang karamihan sa mga ito. Ngayon, tatalakayin natin ang 15 Clinton, sikat na katotohanan tungkol sa katawan ng tao na, sa katunayan, ay pawang mga maling akala lang. Magiging isang malalim na pagsusuri ito ng ating mga kaalaman. Humanda dahil ang ilan sa mga ibubunyag natin ay posibleng sorpresahin ka at magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa sarili. Saan nga ba nagmumula ang mga maling akala na ito? Kadalasan, galing ito sa mga lumang datos ng siyensya na matagal ng pinabulaanan. Minsan naman, resulta ito ng mga pananaliksik na hindi naintindihan ng tama at kumalat sa buong mundo. At ang iba naman, simpleng kwentong kutsero na napakapirmi na sa ating buhay, kaya hindi na natin pinagdududahan ang katotohanan. Kaya, paghiwalayin na natin ang tama sa mali. Simulan na natin. Ang pinakamalaking maling paniniwala, ang hari ng lahat ng misconception tungkol sa katawan ng tao. Siguradong narinig nyo na ito. Sinasabi nito, 10% lang ng ating utak ang ginagamit natin. Napakasikat ng katotohanan ito na ginamit pa itong basehan ng mga Hollywood film tulad ng Lucy o Limitless. Ang ideya na maaari nating i-unlock ang natitirang 70% para maging henyo o magkaroon ng kakaibang kakayahan ay talagang nakakaakit. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamalaking siyentipikong mito sa kasaysayan. Ang modernong agham, lalo na ang neurobiology, ay walang iniiwang duda tungkol dito. Kapag tiningnan natin ang utak gamit ang functional MRI, fMRI, or PET scan, napakalinaw ng larawan. Kahit nakahiga ka lang at tila wala kang iniisip, nagliliwanag ang iyong utak sa aktibidad, parang Christmas tree. Iba't ibang bahagi ng utak ang responsable sa iba't ibang proseso: paghinga, pagtibok ng puso, pagproseso ng alaala, at pagpaplano ng hapunan. Walang anumang madilim o natutulog na 70%. Tingnan natin ito mula sa pananaw ng lohika at ebolusyon. Ang ating utak ay isang organ na malakas kumonsumo ng enerhiya. 2% lang ito ng ating kabuuang bigat ng katawan, pero kumukonsumo ito ng 20% ng lahat ng enerhiya at oxygen. Isipin nyo, gagawa ba ang kalikasan ng ganoong klasing computer na napakalaki ng konsumo sa enerhiya para lang may 70% nito na nakatambay lang? Ito ay isang malaking pag-aaksaya ng mga mapagkukunan na hinding-hindi papayagan ng ebolusyon. At ito pa ang isang matinding argumento. Isipin ang mga epekto ng pinsala sa ulo. Kung ang 70% ng utak ay walang silbing pabigat, edi karamihan ng stroke o traumatic brain injury ay walang epekto. Pero alam natin na hindi iyan totoo. Ang pinsala, kahit sa napakaliit na bahagi ng utak, ay maaaring magdulot ng matinding epekto. Pagkawala ng kakayahang magsalita, pagkawala ng alaala, or problema sa paggalaw. Ito ay direktang patunay na walang ekstrang o hindi ginagamit na bahagi ang utak. Ang bawat bahagi ay may sariling, kahit paman espesyal, ngunit mahalagang papel. Kaya saan ba nagmula ang mitong ito? Mahirap tukuyin ng eksakto ang pinagmulan nito. May ilang nagsasabing nagsimula ito sa psychologist noong early 20th century na si William James, na minsang nagsabi na kaunting bahagi lamang ng ating mental na potensyal ang ating ginagamit. Pero ang tinutukoy niya ay potensyal, hindi ang pisikal na bahagi ng utak. Ang pahayag na ito ay basta na lang mali ang pagkakaintindi
at kumalat sa buong mundo. Sa huli, ginagamit natin ang 100% ng ating utak. Hindi lang sabay-sabay na ginagamit ang lahat ng bahagi sa buong kapasidad. Parang hindi mo naman pinipiga ang lahat ng kalamnan mo sa isang iglap. Ang ating potensyal ay hindi nakasalalay sa pag-unlock ng anumang nakatagong bahagi, kundi sa kakayahan ng ating utak na lumikha ng bagong koneksyon ng neuron sa buong buhay natin. Ang prosesong ito ay tinatawag na neuroplasticity at ito ang nagbibigay daan sa atin para matuto, umangkop at umunlad. Kaya kalimutan na ang 10%. Ang utak mo ay nagtatrabaho na sa buong kapasidad. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang punto ng ating listahan ng mga maling akala. Naaalala nyo ba yung pamilyar na larawan sa ating biology textbook? Yung mapa ng dila kung saan malinaw na nakahati ang mga sona ng panlasa. Ang dulo ay para sa matamis, ang likod ay sa mapait, at ang mga gilid ay sa maalat at maasim. Familiar, di ba? Lahat tayo na ituro yan sa eskwelahan. Bueno, pasensya na kung didismahin ko kayo or baka naman matuwa kayo. Ang mapa na yan ay purong kalokohan. Isang siyentipikong alamat na lumilipat-lipat na sa mga aklat ng ilang dekada na. Sa totoo lang, mas simple ito pero mas komplikado rin sa parehong pagkakataon. Sa ating dila, mayroon tayong taste buds, panlasa. At sa loob ng mga ito ay mayroong mga receptor na kumikilala ng lasa. Ang mga receptor na ito ay kayang matukoy ang lahat ng pangunahing lasa. Matamis, maalat, maasim, at mapait. At maging ang ikalimang lasa na kamakailan lang kinilala, ang umami, ang lasa ng pagkaing mayaman sa protina. Oo, totoo na sa iba't ibang bahagi ng dila, ang sensitivity sa partikular na lasa ay maaaring bahagyang magkakaiba. Maaaring mayroong ilang bahagi na bahagyang mas sensitibo sa matamis o mapait. Ngunit ang pagkakaiba ay napakaliit na halos hindi mo ito mapapansin. Walang mahigpit at eksklusibong mga sona. Maaari mong malasahan ang tamis ng asukal sa dulo man o sa likod ng iyong dila. Katulad din na ang pait ng kape ay nararamdaman sa buong ibabaw nito. Saan nga ba nanggaling ang maling mapa na ito? Ang kasaysayan nito ay isang klasikong halimbawa ng sirang telepono sa mundo ng siyensiya. Nagsimula ang lahat noong 1901 sa pag-aaral ng isang siyentipikong Aleman na si David P. Hanig. Tunay ngang natuklasan niya ang bahagyang pagkakaiba-iba sa sensitivity ng iba't ibang bahagi ng dila. Ngunit sa kanyang mga konklusyon, hindi niya kailanman sinabi na mayroong mahigpit na paghahati ng mga sona. Gayunpaman, ang kanyang pag-aaral ay hindi tumpak na naisalin at mas masahol pa, lubhang pinasimple ng isang psikologo mula sa Harvard na si Edwin Boring noong dekada 1940s. Ang kanyang pinasimple at pinilipit na diagram ang kumalat sa mundo, pumasok sa mga aklat-aralin at sa ating mga isipan. Kaya sa susunod na mag-i-enjoy kayo ng paborito niyong pagkain, tandaan, sa festival ng lasa na ito, ang buong dila ninyo ang lumalahok, hindi lang ang ilang bahagi nito ayon sa nakasanayang mapa. Maaari ninyong itapon na ang lumang mapa ng panlasa sa inyong isipan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang alamat na halos lahat ng gumamit na ng labaha ay pamilyar. Sinasabi nito, kapag nagahit ka, mas kakapal, mas didilim, at mas titigas ang buhok mo. Ang katotohanang kuno na ito ay naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Nagiging dahilan ito para katakutan ng maraming babae ang pag-aahit, samantalang ang mga lalaking teenager naman ay mas madalas mag-ahit, umaasang magiging mas makapal ang kanilang balbas. Pero ano ang sinasabi ng siyensya? Sinasabi ng siyensya na isa lamang itong purong optical illusion. At narito ang dahilan. Isipin natin ang isang hibla ng buhok.
Sa pinakapuno nito, malapit sa balat, mas makapal ito. Samantalang sa dulo naman, natural itong kumikinis at nagiging mas malambot at mapusyaw dahil sa pagkabilad sa araw at paggalaw. Kapag nag-ahit ka ng buhok, pinuputol mo ito sa pinakaibabaw ng balat, ibig sabihin sa pinakamalapad na bahagi nito. At ano ang nangyayari pagkatapos? Muling tutubo ang buhok, pero ang tutubo ay ang bahaging may mapurol at malapad na hiwa. Natural. Sa paghipo, tila mas matigas at matulis ito kumpara sa malambot at patulis na dulo na naroon dati. Bukod pa rito, ang maikli at bagong tubong buhok ay mukhang mas madilim dahil hindi pa ito nabilad sa araw. Iyan ang buong sikreto. Ang pag-aahit ay walang anumang epekto sa hair follicle na nasa ilalim ng balat. Ang follicle mismo ang nagtatakda ng kapal, kulay, at bilis ng pagtubo ng buhok. Ang labaha ay gumagana lang sa ibabaw, hindi nito kayang baguhin ang iyong genetika. Ang bilang ng follicles ay nakatakda na mula sa iyong kapanganakan at hindi na ito madaragdagan sa pag-aahit. Hindi kakapal ang buhok, mananatili lang ang dati nitong dami. Madaling patunayan ang epektong ito. Kung titigil ka sa pag-aahit at hahayaan mong humaba ang buhok mo sa paglipas ng panahon, muling kikinisan ang mga dulo nito. Magiging mas malambot at ang lahat ng tigas at kapal ay maglalaho. Babalik ito sa normal nitong estado. Kaya, ang alamat na ito ay resulta lamang ng maling pag-unawa. Nakikita natin ang maikli, madilim, at matulis na buhok na bagong ahit at nagmamadaling magpasya na nagbago ang istruktura ng buhok. Pero sa katotohanan, ang hiwa lamang nito ang nagbago. Ang pag-aahit ay isa lamang paggugupit, napakaikli nga lang, at wala itong epekto sa kapal ng buhok tulad ng paggugupit sa isang parlor. Kaya, heto na ang ikaapat na mito. Ang tunog na ito ay pamilyar sa lahat. Oo, iyon mismo, ang pagpapalagutok ng kasukasuan. At halos siguradong noong bata ka pa, sinasabihan ka ng, huwag mong pagpapalagutukin ng iyong mga daliri dahil magkaka-arthritis ka pagtanda mo. Ang nakakatakot na babala na ito ay tumatak na sa isip ng marami, kaya't hanggang ngayon may pag-aalinlangan pa rin sila sa ugaling ito. Ngunit alamin natin kung ano ba talaga ang nangyayari kapag nagpapalagutok ka ng iyong mga kasukasuan at kung karapat-dapat ba itong katakutan ng sobra. Una sa lahat, ano itong tunog na ito? Sa loob ng ating mga kasukasuan ay mayroong tinatawag na synovial fluid. Ito ay nagsisilbing pampadulas na nagpapahintulot sa mga buto na dumulas ng maayos laban sa isa't isa. Sa likidong ito ay mayroong nakakalat na mga gas, pangunahin na ang nitrogen. Kapag iniinat mo ang isang kasukasuan, halimbawa, pinabaluktot mo ang iyong daliri paatras, lumalaki ang espasyo sa pagitan ng mga buto. Bumababa ang presyon sa joint capsule at ang mga nakakalat na gas ay biglaang bumubuo ng bula. Ang prosesong ito, ang mabilis na pagbuo at pagputok ng gas bubble, ang siyang lumilikha ng kakaibang tunog ng paglagutok o pagputok. Pagkatapos nito, kailangan ng oras para muling matunaw ang gas sa likido, kaya't hindi mo kayang pagpapalagutukin ang parehong kasukasuan ng 2 beses ng sunod-sunod. Kailangan mong maghintay ng mga 15 to 20 minuto. Paano naman ang koneksyon sa arthritis? Ito ang pinakamahalagang tanong at ang sagot dito ay wala. Maraming siyentipikong pag-aaral ang hindi nakahanap ng anumang koneksyon sa pagitan ng pagpapalagutok ng daliri at ng pagka-develop ng osteoarthritis. Mayroon pa ngang isang nakakatawa at napakalinaw na kwento. Isang doktor na nagngangalang Donald Unger ang nagpasya na magsagawa ng eksperimento sa kanyang sarili. Sa loob ng 60 taon, araw-araw niyang pinapagpagalutok ang mga kasukasuan ng daliri sa kanyang kaliwang kamay lamang
habang hindi niya ginagalaw ang kanan. Pagkatapos ng 60 taon, inihambing niya ang kalagayan ng mga kasukasuan sa magkabilang kamay. At ano sa tingin mo? Wala ni anong pagkakaiba. Walang arthritis na lumabas sa kaliwang kamay. Dahil sa pag-aaral na ito, nakatanggap siya ng, kung tutuusin, isang nakakatawa ngunit prestihiyosong Ig Nobel Prize. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang pagpapalagutok ng mga kasukasuan ay sobrang kapaki-pakinabang. Sa napakabihirang kaso, ang sobrang agresibo at madalas na pagbaluktot ng mga daliri ay maaaring magresulta sa spray ng litid o pagbaba ng lakas ng hawak. Ngunit ito ay mas isang exception kaysa sa isang patakaran. Kaya, kung naiirita ka sa tunog na ito, iyon ay ibang usapan. Ngunit mula sa medikal na pananaw, hindi mo kailangang mag-alala. Ang ugaling ito ay tiyak na hindi direktang magdadala sa iyo sa arthritis. Ang ikalimang maling paniniwala ay isa sa mga pundasyon ng malusog na pamumuhay na tila nakaukit na sa bato. Ang sabi, kailangan mong uminom ng 8 baso ng tubig bawat araw. Ito ang tinatawag na 8 by 8 rule. 8 baso na tig 8 ounces bawat isa, na halos katumbas ng 2 litro. Ito raw ang payo ng mga dietitian, fitness trainer, at nababasa natin sa mga health magazine. Pakinggan ay simple, madaling intindihin, at tila napaka-autoritatibo. Pero totoo nga ba ito? Ang 2 litro bang ito ay universal at obligado para sa bawat tao sa planeta? Ang sagot, hindi. Ang patakarang ito ay isang malaking pagpapasimple na hindi isinasaalang-alang ang maraming individual na salik. Una, alamin natin kung saan nagmula ang rekomendasyong ito. Kadalasan, ang pinagmulan nito ay mula sa ulat ng American Food and Nutrition Board noong 1945. Sinasabi roon na ang isang nasa hustong gulang ay nangangailangan ng humigit kumulang 2.5 litro ng tubig bawat araw. Ngunit, tila nakaligtaan ng marami ang kasunod na pahayag sa parehong ulat. Karamihan sa daming ito ay nagmumula sa mga inihandang pagkain. At ito ang susi. Hindi lang sa bote nakukuha ang tubig. Makikita ito sa mga sabaw, prutas, gulay, juice, tsaa, kape, at maging sa mga pagkaing karne. Halimbawa, ang pipino at pakwan ay binubuo ng higit sa 90% tubig. Kaya kung mayaman sa ganitong uri ng pagkain ang iyong diet, malaki na ang naiambag mo sa iyong pangangailangan sa likido. Pangalawa, ang pangangailangan ng tubig ay lubos na individual. Ito ay nakadepende sa iyong timbang, edad, antas ng pisikal na aktibidad, klima kung saan ka nakatira, at maging sa kondisyon ng iyong kalusugan. Ang isang atleta na nagsasanay ng ilang oras sa isang mainit na araw ay mangangailangan ng mas maraming tubig kumpara sa isang office worker na buong araw na nakaupo sa ilalim ng aircon. Kaya, gaano nga ba karaming tubig ang dapat inumin? Ang pinakamahusay at pinakamapagkakatiwalaang indikasyon na ibinigay sa atin ng kalikasan ay ang pakiramdam ng pagkauhaw. Kung umiinom ka, kapag nauuhaw ka, malamang ay nakakakuha ka na ng sapat na likido. Isa pang simpleng paraan upang masuri ito ay ang kulay ng iyong ihi. Sa normal na kondisyon, dapat itong light yellow. Kung ito ay madilim at konsentrado, senyales ito na kailangan mo ng uminom ng tubig. At kung kristal na malinaw, posible na sobra na ang iyong iniinom. Sa huli, ang 8 glass rule ay hindi isang mahigpit na batas, kundi isang pangkalahatang gabay. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong uminom ng tubig kung hindi ka naman nauuhaw. Makinig ka lang sa iyong katawan. Mas matalino ito kaysa sa anumang pangkalahatang rekomendasyon. Ang susunod na paniniwala ay isang malaking sakit ng ulo para sa maraming magulang. Ito ang sinasabi, ang asukal daw ang sanhi ng hyperactivity sa mga bata. Siguradong nakita nyo
na ang eksenang ito, kaarawan ng bata, may cake, candy, matatamis na inumin, at pagkaraan lang ng kalahating oras. Ang mga bata ay naghahabulan na sa loob ng bahay, nagsisigawan, at tila hindi na mapakali. Ang agad na naiisip ng marami ay, naku, asukal yan, kaya ganyan. Napakapopular ng paniniwalang ito, kaya marami sa mga magulang ang sadyang naglilimita ng matatamis sa kanilang mga anak, lalo na bago ang mahahalagang okasyon o bago matulog, para lang kumalma sila. Sa unang tingin, tila lohikal naman ang ideya. Ang asukal ay simple carbohydrates, pinagmumulan ng mabilis na enerhiya, kaya natural lang na ang labis nito ay magdulot ng pagiging aktibo. Ngunit sa kabila ng malawakang paniniwala rito, hindi ito sinusuportahan ng agham o siyensya. Maraming pag-aaral na ang isinagawa para patunayan o pabulaanan ang koneksyon na ito. Ang mga resulta ay nakakagulat sa mga tinatawag na double-blind studies, kung saan maging ang mga bata, ang kanilang mga magulang, at maging ang mga mismong nagsasagawa ng eksperimento ay hindi alam kung ano ang iniinom ng bata. Kung ito ba ay inuming may asukal o isang ligtas na pampatamis na nagsisilbing placebo. Walang nakitang pagkakaiba sa kilos ng mga bata. Ang mga batang uminom ng placebo ay naging kasing aktibo rin ng mga uminom ng totoong asukal. Kaya, ano nga ba ang totoo? Bakit ba tila nakikita natin ang koneksyon na ito sa totoong buhay? Ang sagot ay nasa psikolohiya, hindi sa pisyolohiya o sa ating katawan. Ang una ay ang epekto ng expectation o pag-asa ng mga magulang. Kung lubos kang naniniwala na magiging hyper ang iyong anak pagkatapos kumain ng matamis, walang malay mong hahanapin at mapapansin ang bawat kilos na nagpapakita nito, habang hindi mo pinapansin ang mga oras na kalmado naman siya. Ang utak mo mismo ang magkukumpirma sa sarili mong hinuha. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ay ang konteksto o sitwasyon. Isipin nyo, sa anong mga pagkakataon ba kumakain ng maraming matatamis ang mga bata? Sa mga birthday party, sa mga okasyon o piyesta, kapag bumibisita sa kamag-anak o kaibigan, o kaya kapag bakasyon. Ito ay mga sitwasyong nakaka-excite at punong-puno ng emosyon. Aktibo ang mga bata hindi dahil sa asukal sa cake, kundi dahil sa pangkalahatang saya ng okasyon, sa mga laro, sa pakikipaglaro sa mga kaibigan, at sa pagbabago ng kanilang nakasanayang routine. Ang asukal, sa kasong ito, ay nagkataon lang nakasama sa sitwasyon, hindi ito ang tunay na dahilan. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na maganda ang asukal sa kalusugan. Ang sobrang asukal ay nakakasira sa ngipin, nakakadagdag ng timbang, at nagdudulot ng iba pang problema sa kalusugan. Tama lang na limitahan ang matatamis sa pagkain ng bata, pero gawin ito para sa pangkalahatang kapakinabangan ng kanilang kalusugan at hindi dahil sa paniniwalang nagiging hyper sila. Ang dahilan ng matinding kasiyahan sa isang selebrasyon ay ang selebrasyon mismo at hindi lang ang isang piraso ng cake, ang ikapitong mito. Marahil, paulit-ulit na itong sinabi sa iyo ng iyong nanay o lola noong bata ka pa at pasimple kang nagbabasa ng libro sa ilalim ng kumot gamit ang flashlight. Huwag kang magbasa sa madilim, masisira ang iyong paningin. Mukha namang lohikal ang ideyang ito. Kapag kulang ang ilaw, napupuwersa ang mga mata para makita ang mga letra, at iniisip natin na dahil sa labis na pagod na ito, tiyak na masisira ang ating paningin. Marami sa atin ang nakakaramdam pa rin ng pagkakasala. Kapag nagbabasa sa screen ng smartphone sa dilim, iniisip na nagdudulot tayo ng di mababawing pinsala sa ating mga mata. Pero ano nga ba ang katotohanan? Ang magandang balita ay ang pagbabasa sa mahinang ilaw ay hindi nagiging sanhi ng permanenteng o organikong pinsala sa mata.
at hindi rin ito nagriresulta sa paglabo ng paningin, myopia, o iba pang sakit sa mata. Ang ating mga mata ay isang kamanghamanghang sistema na kayang umangkop. Kapag kulang ang ilaw, lumalaki ang pupil upang makapasok ang mas maraming liwanag sa retina at ang mga light-sensitive cells, ang rods at cones, ay nagsisimulang gumana ng mas masigasig. Oo, totoo na mas mabilis mapagod ang mata sa pagbabasa sa madilim. Maaari kang makaramdam ng pananakit, pagkatuyo o sakit ng ulo. Ito ang tinatawag na asthenopia or visual fatigue. Kailangan mas magtrabaho ng husto ang mga kalamnan ng mata upang makatutok sa teksto at baka bihira ka ng kumurap na nagdudulot ng pagkatuyo ng kornea. Ngunit lahat ng sintomas na ito ay pansamantala lang. Ganap itong nawawala sa sandaling ipahinga mo ang iyong mga mata o maglagay ng sapat na ilaw. Para itong pagod sa mga kalamnan ng binti pagkatapos ng mahabang takbo. Sumasakit, pero hindi ibig sabihin na nagdulot ka ng permanenteng pinsala. Isipin ang ating mga ninuno na libu-libong taon nang nabubuhay ng walang kuryente. Kinailangan nilang gawin ang maraming bagay sa liwanag ng apoy, sulo o buwan. Kung masisira ng mabilis at permanente ang paningin dahil dito, matagal nang nahaharap sa seryosong problema ang sangkatauhan. Kaya, bagaman mas komportable at mas epektibo ang magbasa sa sapat na ilaw, hindi mo kailangang magpanik kung kailangan mong magbasa sa dilim sa loob ng ilang sandali. Hindi mo sinisira ang iyong paningin sa pangmatagalan. Ang mahalaga ay pakinggan ang iyong katawan. Kung pakiramdam mo ay pagod na ang iyong mga mata, magpahinga ka lang at ipikit ang mga ito. O mas mainam, sindihan mo na lang ang ilaw ng mas maliwanag. Dumako tayo sa ikawalong punto. Ito ay nasa pagitan ng agham at mga pelikulang katatakutan. Ang mito, patuloy na lumalaki ang buhok at kuko matapos mamatay. Madalas itong ipinapakita sa mga pelikula at libro. Lumilikha ito ng nakakapanindig balahibo at misteryosong imahe. Madali lang itong isipin. Ang katawan ay hindi gumagalaw, pero ang buhok at kuko patuloy na humahaba. Para bang hindi patuluyang nawawala ang buhay. Talaga namang nakakatakot pakinggan. Pero sa totoo lang, walang paglaki matapos ang kamatayan. Ang epektong ito ay isa lang optical illusion. Ito ay dulot ng natural na proseso sa katawan matapos itong mamatay. Balikan natin ang biyolohiya. Para lumaki ang buhok at kuko, kailangan ng komplikadong proseso. May kinalaman dito ang hormones at mga cell. Ang mga cell sa ilalim ng hair follicle at nail bed ay dapat aktibong nahahati. Para mahati ang mga cell, kailangan ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay nakukuha nila mula sa glucose. At para maproseso ang glucose, kailangan ng oxygen. Kapag namatay ang isang tao, humihinto ang puso. Tumitigil din ang sirkulasyon ng dugo. Dahil dito, wala ng oxygen at nutrients sa mga cell. Kung wala ang gasolina na ito, imposible ang paghahati ng cell. Imposible rin ang anumang paglaki. Lahat ng proseso ay humihinto. Kaya, saan nanggagaling ang ilusyon ng paglaki? Ang lahat ay nasa balat. Matapos mamatay, nagsisimulang mag-dehydrate ang katawan. Nawawala ng moisture ang balat. Nagiging tuyo at bahagyang lumiliit ito. Tila umurong o umaatras. Kapansin-pansin ito, lalo na sa dulo ng mga daliri at sa ulo. Isipin mo, ang balat sa paligid ng kuko ay bahagyang umurong. Nalantad ang bahagi ng kuko na dati natatakpan. Sa paningin, tila humaba ang kuko. Ganoon din ang nangyayari sa buhok. Ang balat sa anit ay lumiliit. Ang bigote sa mukha ng lalaki o maikling buhok sa ulo ay nagiging mas kapansin-pansin. Tila lumalabas sa ibabaw. Hindi sila humaba ni 1 milimetro man. Sadyang ang balat sa paligid nila ang umurong.
Ang epektong ito ay mas kapansin-pansin sa mga lalaking inahit bago sila mamatay. Isang araw o dalawa matapos mamatay, maaaring lumabas ang nakikitang bigote sa kanilang mukha. Ito ang nagpausbong sa alamat na patuloy na lumalaki ang buhok. Pero ang dahilan, tulad ng alam natin ngayon, ay hindi sa paglaki, kundi sa pagkatuyo ng balat. Kaya ang nakakapanindig balahibong alamat na ito ay ilusyon lang sa paningin. Ito ay batay sa mga pagbabago ng balat matapos ang kamatayan. Walang misteryo, purong pisyolohiya lang. Ang mitolohiya bilang siyam, isa ito sa pinakapopular na bangungot sa internet at isang klasikong halimbawa kung paano nagiging katotohanan ang isang imbento lang. Ganito ang sabi, sa bawat tao sa buong buhay nila sa pagtulog, lumulunok daw ng average na 8 gagamba. Isipin nyo lang ang bilang na, yan, 8. Para sa maraming taong may arachnophobia, ang simpleng ideyang ito pa lang ay sapat na para magdulot ng matinding kaba or panic attack. Ang estadistikang ito ay kumakalat na sa internet sa loob ng maraming taon. Inilalabas ito sa mga entertainment article, pinag-uusapan sa mga forum, at marami ang taus-pusong naniniwala dito. Pero saglit lang, gamitin natin ang lohika at sentido common at tingnan natin kung bakit ang mitolohiyang ito ay hindi talaga kapani-paniwala. Una, isipin natin mula sa pananaw ng gagamba. Ang mga gagamba ay napakaingat na nilalang at ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahan nilang makaramdam ng kahit pinakamaliit na pagyanig o vibration. Ang natutulog na tao ay isang pinagmumula ng patuloy na panganib para sa gagamba. Humihinga tayo, lumilikha ng hangin, pumipintig ang ating puso, nagdudulot ng vibration, gumagalaw-galaw tayo sa pagtulog. Ang kama ay sentro ng ingay at galaw. Para sa gagamba, ang pumasok sa nakabukas, humihinga at nanginginig na bibig ng isang natutulog na higante ay tiyak na kamatayan or pagpapakamatay. Salungat ito sa lahat ng kanilang survival instinct. Naghahanap sila ng tahimik, madilim at ligtas na mga lugar, hindi isang aktibong bulkan. Pangalawa, tingnan natin ito mula sa ating panig. Kahit sa pagtulog, gumagana pa rin ang ating mga reflex. Kung may nangangati sa ating labi o mukha at tiyak na mangangati ang mga paa ng gagamba, malamang na magigising tayo o kahit papaano ay instinktibong papalabasin ang istorbo gamit ang ating kamay. Ang posibilidad na makapasok ang gagamba hindi lang sa pagtakbo sa mukha, kundi ang sadyang pumasok sa bibig at malunok pa natin nang hindi nagigising ay halos wala. Kaya saan nga ba nanggaling ang kwentong ito? Ang pinagmulan nito ay medyo nakakatawa. Pinaniniwalaang noong 1993, imbento ito ng journalist na si Lisa Holst sa kanyang artikulo para sa magazine na PC Professional. Gusto niyang ipakita kung gaano kadali maniwala ang mga tao sa anumang impormasyong na i-post sa internet, kahit gaano pa ito kaabsurdo. Gumawa siya ng listahan ng mga katawa-tawang katotohanan, kasama na ang tungkol sa mga gagamba, upang ipakita kung gaano kabilis kumalat ang mga fake news. At sa isang ironikong twist ng tadhana, ang katotohanang ito ang naging viral at buhay pa rin hanggang ngayon, perpektong nagpapatunay sa kanyang orihinal na ideya. Kaya matulog kayo ng mahimbing. Ang posibilidad na makalunok kayo ng gagamba habang natutulog ay halos kapareho ng posibilidad na may lumipad na unicorn sa inyong kwarto. Ang bibig nyo ay hindi kainan ng mga gagamba. Alamat bilang 10. Isang maling paniniwala na nakaugat na mismo sa pangalan ng sakit. Sinasabi natin, nilalamig ako o may sipon ako. At agad pumapasok sa isip natin ang mga larawan, nabasa sa ulan, nilamig sa hintuan ng bus o nahawi ng hangin. Para bang malinaw ang lohika, lamig ay sakit,
Mula pagkabata, binabalutan na tayo ng ating mga nanay ng makakapal na damit at scarf at sumisigaw, "Magsuot ka ng sombrero, baka magkasakit ka." Paglaki natin, patuloy pa rin tayong naniniwala na ang pangunahing sanhi ng sipon at ubo ay ang paglamig. Pero totoo ba talaga iyan? Mula sa pananaw ng medisina, ang sanhi ng sipon ay hindi ang lamig, kundi ang mga virus. Ang karaniwang sipon or ARV ay dulot ng daan-daang iba't ibang uri ng virus. Kadalasan ay ang mga rhinovirus. Para magkasakit, kailangan lang na makapasok ang virus sa balat uhog ng iyong ilong o lalamunan. Kumakalat ang mga virus na ito sa pamamagitan ng paglanghap ng pataklaway mula sa pag-ubo o pagbahing ng taong may sakit sa malapit o sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay na may virus at pagkatapos ay pagdampi sa iyong mukha. Kung gayon, ano ang kinalaman ng lamig dito? Nagkamali ba ng lubusan ng ating mga nanay at lola? Hindi naman. Hindi kayang bumuo ng virus ang lamig sa sarili nito. Hindi ka magkakasakit ng sipon kahit na mag-isa ka sa isang isla sa Antarctica kung walang virus doon. Pero ang malamig na panahon ay talagang nakakalikha ng mga kondisyon na pabor sa pagkalat ng virus at nagpapahina sa ating resistensya. Una, kapag malamig sa labas, mas matagal tayong nananatili sa loob ng mga sarado at hindi gaanong nahahangin ng lugar sa mga opisina, paaralan at pampublikong sasakyan. Sa ganitong siksikan, mas madaling kumalat ang mga virus mula sa isang tao patungo sa isa pa. Pangalawa, ang malamig at tuyong hangin, lalo na sa mga pinainitang lugar, ay maaaring magpatuyo sa balat uhog ng ating ilong. Kapag tuyo ang balat uhog, mas mahina ang ating panlaban. Mas madaling makapasok ang mga virus sa ating katawan. Pangatlo, may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang labis na pagkalamig ay maaaring pansamantalang magpahina sa ating immune response. Halimbawa, ang paglamig ng ilong ay maaaring magpabagal sa paggalaw ng mga silya na nagtataboy ng mga mikrobyo at magpababa ng aktibidad ng mga immune cells. Ngunit ito ay isa lamang pantulong na salik at hindi ang pangunahing sanhi. Sa huli, para magkasakit ng sipon, talagang kailangan mo ng kontak sa virus. Ang lamig ay hindi ang sanhi, kundi isa lamang pampabilis o catalyst na maaaring magpataas ng tsansa mong kapitan ng impeksyon. Kaya tama lang na magdamit ng naaayon sa panahon at iwasan ang labis na pagkalamig, ngunit hindi rin gaanong mahalaga sa panahon ng sipon ang madalas na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa malapitang kontak sa mga taong may sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang isang alamat na siguradong bumabagabag sa inyo noong bata pa kayo tuwing magpupunta sa tubig. Ang panuntunan numero 1 sa anumang summer camp o sa dalampasigan ay huwag lumangoy ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain. Tinakot tayo na kapag nilabag mo ito, siguradong ikaw ay makukumbulsyon at malulunod. Napakapaniniwalaan ng nakakatakot na kwentong ito na marami pa rin, kahit matanda na, ang nag-aalangan na lumusong sa tubig pagkatapos kumain. Kaya saan nga ba nanggaling ang panuntunang ito at may katotohanan ba kahit kaunti? Ang ideya sa likod ng alamat na ito ay tila lohikal. Kapag kumakain tayo, pinadadalhan ng katawan ng mas maraming dugo ang tiyan at bituka para tulungan ang pagtunaw ng pagkain. Dahil dito, ayon sa teorya, kumunti raw ang daloy ng dugo sa mga kalamnan ng ating kamay at paa. At kung kulang ang supply ng dugo at oxygen sa mga kalamnan, maaari silang manghina or magkakumbulsyon habang lumalangoy. Parang totoo, di ba? Pero sa totoo lang, mas matalino ang pagkagawa ng ating katawan. Oo, totoo na dumarami ang daloy ng dugo patungo sa digestive system pagkatapos kumain. Ngunit hindi ito nangangahulugang nauubusan ng dugo ang iyong mga braso at binti. Ang ating katawan
ay may sapat na dugo para sabay na tunawin ang pagkain at paganahin ang mga kalamnan sa panahon ng katamtamang pisikal na aktibidad tulad ng ordinaryong paglangoy. Para magkaroon ka ng pulikat dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo, kailangan mong maging isang profesional na atleta at subukang lumangoy sa English Channel agad pagkatapos ng isang mabigat na pagkain. Para sa ordinaryong pagligo at paglalaro sa tubig, palaging sapat ang oxygen para sa iyong mga kalamnan. Higit pa rito, wala pang naiulat na kaso ng pagkalunod na ang sanhi ay ang paglangoy pagkatapos kumain. Matagal nang binago ng American Red Cross at iba pang kagalang-galang na organisasyon sa kaligtasan sa tubig ang kanilang mga rekomendasyon at iginigiit na hindi na kailangang maghintay ng 1 oras o kalahating oras pagkatapos kumain. Siyempre, ang paglangoy agad pagkatapos ng isang napakabigat na pagkain ay maaaring maging hindi komportable. Maaari kang makaramdam ng kabigatan sa tiyan, pagduduwal, o pagdighay, ngunit ito ay issue lang ng discomfort at hindi nakamamatay na panganib. Ang tanging tunay na panganib na nauugnay sa pagkain at paglangoy ay ang alkohol. Nakakaapekto ang alkohol sa koordinasyon, nagpapabagal sa reaksyon, at nagbibigay ng maling kumpiyansa na siyang sanhi ng maraming trahedya sa tubig. Kaya pagkatapos ng isang magaan na merienda, maaari kang walang takot na lumangoy nang hindi tinitingnan ng orasan. Ngunit pagkatapos uminom ng alkohol, mas mainam na huwag nang lumusong sa tubig. Ang alamat numero 2 ay hindi lang simpleng maling akala, kundi isang tunay na kwento na may halong misteryo ng espiya. Ito ay nagsasaad. Pinapalinaw ng carrots ang paningin sa gabi. Bawat isa sa atin, noong bata pa, ay sinabihan ng, kumain ka ng carrots, makakakita ka sa dilim na parang pusa. At masunurin tayong kinain ang kulay kahel na gulay na ugat, umaasang magkaroon ng kakaibang kakayahan. At may katotohanan nga sa alamat na ito, kaya naman ito'y lalong nakakakumbinsi. Tunay ngang mayaman ang carrots sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Ang vitamin A naman ay lubhang kailangan para sa malusog na mata. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng rhodopsin, isang visual pigment na matatagpuan sa rods ng retina at responsable sa paningin sa mahinang ilaw. Sa matinding kakulangan sa vitamin A, maaaring magkaroon ang isang tao ng tinatawag na chicken blindness or pagkabulag ng manok, na ang ibig sabihin ay biglaang paglabo ng paningin tuwing takip silim. At sa ganito lang na kaso, ang pagkain ng carrots or iba pang pagkain na mayaman sa vitamin A ay talagang makakatulong upang maibalik ang normal na paningin sa gabi. Ngunit, narito ang punto. Kung wala kang kakulangan sa vitamin A at normal naman ang iyong paningin sa gabi, ang pagkain ng carrots ng kilo-kilo ay hindi ka gagawing kasing talas ng mata ng kuwago. Hindi ka magkakaroon ng superhuman na paningin sa gabi. Mararating mo lang ang iyong normal at natural na antas ng paningin at ang anumang sobra sa beta-carotene ay ilalabas lang ng katawan o sa matinding kaso ay maitatabi sa balat na maaaring magkaroon ng nakakatawang kulay dilaw. Ngayon, ang pinakakawili-wili sa lahat, saan nga ba nagsimula ang alamat na ito sa sobrang pinalaking anyo nito? Ang ugat nito ay bumabalik sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1940, matagumpay na pinabagsak ng Royal Air Force ng Great Britain ang mga bomber ng Alemanya tuwing gabi para itago sa kalaban ang kanilang pinakabago at lubos na lihim na teknolohiya, ang airborne radars na nagpapahintulot sa mga piloto na makita ang kalaban sa dilim. Ang British Ministry of Information ay naglunsad ng isang matalinong kampanya ng propaganda.
Nagsimula silang magpakalat ng kwento sa mga pahayagan tungkol sa kanilang pinakamahuhusay na piloto na di umano'y may pambihirang paningin sa gabi dahil sa isang espesyal na diet ng carrots. Ang kwentong ito ay kagyat na kinuha ng media at kumalat sa buong mundo. Ang ordinaryong mamamayan ay nagsimula ring masigasig na kumain ng carrots, umaasang mas makakita sa panahon ng pagdidilim tuwing gabi. Perpektong nagtagumpay ang plano. Ang mga Aleman ay naniwala sa kwento ng carrots at ang tunay na dahilan ng tagumpay ng British Air Force ay nanatiling lihim at ang alamat ay napatunayang napakabuhay kaya't umabot ito hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman, bagamat maganda ang carrots para sa mata, sa kasamaang palad, hindi ka nito gagawing superhero. Ang panglabintatlong punto sa aming listahan ay isang mito na natutunan na natin simula pa noong nasa elementarya tayo. Ang tao ay mayroon lamang 5 pandama. Ililista natin ang mga ito: paningin, pandinig, pangamoy, pandama o hipo, at panlasa. Ang klasipikasyong ito na ipinanukala ni Aristoteles mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ay tila matatag at kumpleto. Sobrang nasanay na tayo rito kaya hindi na natin pinag-iisipan kung totoo nga ba ito. Pero ang totoo, ang 5 pandamang ito ay isang malaking pagpapasimple lamang. Sinasabi ng modernong agham na ang tao ay may mas maraming paraan upang maramdaman ang mundo at ang bilang ng pandama ay maaaring umabot sa 20 o higit pa, depende sa kung paano sila ikaklasipika. Talakayin natin ang ilan sa mga ito na ginagamit mo araw-araw nang hindi mo man lang namamalayan. Una, ang thermoception. Ito ang pandama sa init at lamig. Kapag humawak ka sa isang mainit na tasa o naramdaman ang malamig na simoy ng hangin, hindi ito purong pandama ng hipo. Sa halip, may mga hiwalay na reseptor sa iyong balat na partikular na tumutugon sa temperatura. Ikalawa, ang nociception. Ito ang pandama ng sakit. Hindi lang ito matinding pandama. Ito ay isang hiwalay at komplikadong sistema na nagbibigay senyas sa ating utak tungkol sa pagkasira ng mga tisyu. Mayroon itong sariling mga reseptor na tumutugon sa iba't ibang uri ng sakit, matalas, mapurol, o mahapdi. Magpatuloy tayo. Proprioception o ang pandama sa posisyon ng ating mga kalamnan at bahagi ng katawan. Ipikit ang iyong mga mata at hawakan ang dulo ng iyong ilong gamit ang iyong hintuturo. Nagawa mo, di ba? Nagawa mo ito hindi sa tulong ng paningin or pandinig. Ang proprioception ang nagbibigay sa iyong utak ng impormasyon tungkol sa posisyon ng iyong mga bahagi ng katawan sa espasyo, kung paano sila nakaposisyon sa isa't isa. Salamat sa pandamang ito. Kaya nating lumakad nang hindi tumitingin sa ating mga paa at i-coordinate ang ating mga galaw. Mayroon din tayong pandama ng balanse o equilibrioception. Responsable rito ang ating vestibular apparatus na matatagpuan sa panloob na tainga. Ito ang nagbibigay daan sa atin na mapanatili ang balance. Malaman kung saan ang itaas at ibaba at maramdaman ang pagbilis. Bukod pa rito, maaari nating banggitin ang interoception, ang pandama sa panloob na kalagayan ng ating katawan. Ito ang pandama ng gutom, uhaw, pagkabundat at pangangailangan na magbanyo. Ito ay mga panloob na senyales na kasing halaga ng mga panlabas. Kaya naman, ang paglimita sa kayamanan ng ating pagdama sa 5 pandama lang ay parang paglalarawan ng bahaghari na isang kulay lang. Ang ating katawan ay isang napakasalimuot na instrumento ng pandama na patuloy na nangongolekta at nagpoproseso ng malalaking daloy ng impormasyon mula sa loob at labas gamit ang higit pa sa 5 mga channel para dito. Ang ika-14 na mito ay tungkol sa isang bagay na kinababahala ng marami. Ito ay ang paniniwalang
nakakaputi ng buhok ang stress. Madalas nating naririnig ang mga kwento ng mga taong bigla na lang daw nagkauban ng halos magdamag pagkatapos ng matinding pagkabigla o matinding pagsubok sa buhay, at doon nila napansin ang pagdami ng kanilang puting buhok. Ang ideya ng isang taong naging ubanin dahil sa labis na kalungkutan ay matibay ng nakaukit sa ating kultura at kaisipan. At tulad ng ilang mito, mayroon ngang maliit na butil ng katotohanan ang pahayag na ito, ngunit ito'y napuno na ng maraming pagmamalabis. Halina't alamin natin kung paano ba talaga ito nangyayari. Ang kulay ng ating buhok ay tinutukoy ng isang pigment na tinatawag na melanin. Ito ay ginagawa ng mga espesyal na selula na tinatawag na melanocytes na matatagpuan sa mga hair follicle or ugat ng buhok. Sa paglipas ng panahon o sa pagtanda, unti-unting nauubos at namamatay ang mga selulang ito. Kapag wala ng melanocytes sa isang follicle, ang buhok na tutubo mula rito ay magiging walang kulay o puti. Ibig sabihin, uban na. Ang prosesong ito ay pangunahing nakaprograma sa ating henetika. Ang iyong mga gene ang nagdidikta kung kailan ka magsisimulang magkauban at kung gaano kabilis ito mangyayari. Maaari bang makialam ang stress sa prosesong ito? Sa matagal na panahon, nagdududa ang mga siyentipiko sa ideyang ito. Ngunit ang mga kamakailang pag-aaral, kabilang ang mga isinagawa sa Harvard University, ay nagpakita na ang matinding stress ay talagang maaaring magpabilis sa pagputi ng buhok. Gayunpaman, ang mekanismo sa likod nito ay hindi tulad ng inaakala natin. Ang totoo niyan, ang stress ay nagpapagana sa sympathetic nervous system. Ito ang sistema na responsable sa fight or flight response. Ang sistemang ito ay naglalabas ng hormone na norepinephrine. Natuklasan na sinisira ng norepinephrine at pinapapatay ng maaga ang mga stem cell ng melanocytes na nasa hair follicles. Ang mga stem cell na ito ang ating reserba para makagawa ng bagong selula na gumagawa ng pigment. Kapag naubos ang reserbang ito, tuluyan ng nawawalan ng kakayahan ang follicle na gumawa ng buhok na may kulay. Ngunit may ilang mahahalagang ngunit dito. Una, pinag-uusapan natin dito ang talagang matindi, biglaan or matagal ng stress. Ang ordinaryong pang-araw-araw na stress ay malamang na hindi magdulot ng ganitong kalalang epekto. Pangalawa, hindi nangyayari ang prosesong ito ng magdamag. Ang buhok na tumubo na at may kulay na ay hindi bigla na lang puputi. Ang uban ay lumalabas lamang kapag ang lumang buhok na nalaglag ay napalitan ng bagong buhok na wala ng pigment. Ang siklong ito ay tumatagal ng mga linggo at buwan. Kaya, ang ideyang magkauban ng magdamag ay imposibleng mangyari sa pisikal. Ngunit ang pagbilis ng pagkauban ng ilang taon dahil sa matagal at matinding pagsubok, ito, ayon sa pinakahuling datos, ay posibleng mangyari. Gayunpaman, ang pangunahing nagdidikta sa prosesong ito ay nananatili pa rin ang iyong mga gene, at sa wakas, narito ang ika-15 alamat, ang panghuli sa ating listahan. Tungkol ito sa mundo ng malusog na pagkain at madalas nagiging dahilan para mas mapagastos tayo sa grocery. Ang alamat na ito ay nagsasabing mas malusog ang brown sugar kaysa puting asukal. Nakikita natin ito sa mga coffee shop, binibili sa healthy food sections at inilalagay sa pagbe-bake na kumbinsido tayong mas matalino at mas pabor sa kalusugan ang ating pinipili. Mas mukhang natural at hindi pinroseso ang brown sugar at aktibong sinusuportahan ito ng marketing. Pero tingnan natin ito hindi sa kulay, kundi sa komposisyon at epekto nito sa ating katawan. Ano sa nga ba ang asukal sa pangkalahatan? Ang ordinaryong puting asukal o sukrose ay produkto na gawa sa tubo o sugar beet
na sumailalim sa masusing paglilinis or refining. Sa proseso ng paglilinis na ito, lahat ay tinatanggal maliban sa purong sukrose. Eh, ano naman ang brown sugar? Sa karamihan ng pagkakataon, lalo na kung produkto ito na para sa mass market, ito ay kaparehong puting asukal na dumaan sa refining kung saan sa huling yugto ng produksyon ay simpleng dinagdagan lang ng kaunting molasses or pulot gata mula sa tubo. Ang molasses mismo ang nagbibigay dito ng kakaibang kulay, kayumanggi, mamasa-masang tekstura at bahagyang lasang caramel. Oo, totoo na ang molasses ay naglalaman ng napakaliit na halaga ng mga mineral tulad ng calcium, potassium at iron. At sa katotohanan ito, ibinabatay ang lahat ng pahayag tungkol sa benepisyo ng brown sugar. Pero maging makatotohanan tayo, ang dami ng mga mikroelementong ito ay napakababa na wala itong anumang makabuluhang epekto sa iyong kalusugan. Para makakuha ng kahit kaunting kapakinabangan, kailangan mong kumain ng napakaraming brown sugar na ang pinsala mula dito ay mas malaki pa ng maraming beses kaysa sa anumang posibleng benepisyo. Mula sa pananaw ng dietetics, ang puti at brown sugar ay halos pareho lang. Binubuo sila ng halos 97 na 99% purong sukroso, may parehong calorie content at parehong epekto sa blood glucose level. Ganap na magkapareho ang pagproseso sa kanila ng ating katawan. Kaya naman, ang pagpili sa pagitan ng puti at brown sugar ay usapin lang ng panlasa at kung anong layunin sa pagluluto. Ang brown sugar ay perpekto para sa pagbe-bake, kung saan mahalaga ang mamasa-masa at caramel notes. Pero ang isipin na ito ay malusog na alternatibo sa puti ay pagluloko sa sarili. Kung gusto mong bawasan ang pinsala ng asukal, ang tanging epektibong paraan ay bawasan ng kabuuang pagkonsumo nito, anuman ang kulay. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat ay ito. Hindi lang basta simpleng pagkakamali ang ilan sa mga alamat na ito. Ang totoo, humuhubog sila sa ating pag-uugali at pananaw sa sarili nating kalusugan. Halimbawa, ang alamat ng 10% ng utak, hindi lang ito isang maling impormasyon, kundi nililimitahan pa nito ang ating pagkaunawa sa sarili nating kakayahan. Akala natin ay may malaking nakatagong potensyal sa atin, pero ang totoo, ang ating utak ay gumagana na ng buong husay. Paano naman ang kwento tungkol sa karot at paningin? Isang napakatalinong halimbawa yan ng disinformasyon. Sinadyang ikalat ng British Royal Air Force noong ikalawang digmaang pandaigdig ang tsismis na ito para maitago sa kalaban ang bago nilang teknolohiya, ang radar, na siyang nagpapahintulot sa kanilang mga piloto na makakita ng eroplano ng kalaban sa gabi. At ang alamat na yan, buhay pa rin hanggang ngayon, maging ang tila kapakipakinabang na patakaran tulad ng 8 baso ng tubig sa isang araw ay hindi pala universal na katotohanan, kundi isang pangkalahatang rekomendasyon lamang na hindi angkop para sa lahat. Nakakagulat, di ba? Nabubuhay pala tayo sa mga kwentong inimbento ilang dekada o siglo pa nga na ang nakalipas. Tulad ng inyong nakita, ang ating katawan ay isang kamangha-mangha at komplikadong sistema na napapalibutan ng napakaraming maling impormasyon. Ang paglaban sa mga alamat na ito ay hindi lang kawili-wili, kundi napakalaking tulong din. Nagtuturo ito sa atin na mag-isip ng kritikal at huwag basta-basta maniwala sa lahat, kahit pa ito'y tila isang matagal ng kinikilalang katotohanan. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may bago kayong natutunan at gusto nyo pa ng ganitong uri ng pagbubunyag, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na episode. At kayo, anong alamat tungkol sa katawan ng tao ang pinakamatagal ninyong pinaniwalaan?
Ibahagi sa comments. Napaka-interesante basahin ang inyong mga kwento.